Opisyal nang inihain ng Philippine Navy ang rekomendasyon nito sa Armed Forces of the Philippines, AFP, at sa Department of National Defense, DND, kaugnay ng posibleng paglipat ng mga warship mula Japan, partikular ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts. Kung maisa sa katuparan, ito ay magiging malaking tulong sa pagpapalakas ng kakayahan pandagat ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa usapin ng West Philippine Sea, WPS, ang naturang panukala ay kasalukuyan ng pinag-aaralan ng masinsinan sa pinakamataas na antas ng depensa ng bansa. Ang planong akwisisyon ay nakasentro sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF. Lahat ay isinilbi mula 1,000 hanggang 1,973 at kasalukuyan ng nakalinya para sa posibleng paglilipat sa Pilipinas. Ang mga barkong ito na may displacement na humigit kumulang 2,500 at 50 tonelada ay orihinal na idinisenyo para sa anti-submarine warfare, ASW. Ngunit may kakayahan ding magsagawa ng surface warfare at limitadong anti-air missions. Naka-equip ang mga ito ng sonar systems, torpedo tubes, surface-to-surface missiles at 76 na mm Otomelara gun, ginagawang versatile platforms para sa depensa sa karagatan. Sa ulat ng Yomiuri Shimbun nitong Hulyo, nakapagtala na ng kasunduan ang Japan at Pilipinas para sa export ng mga barkong ito. Ayon sa ulat, kinumpirma ni Japanese Defense Minister General Nakatani at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ang plano sa kanilang bilateral meeting sa Singapore ngayong taon. Kung maaprubahan, ang paglipat ng lahat ng 6 na Abukuma-class destroyer escorts ay magsisilbing quantum leap para sa Philippine Navy. Sa ngayon, nakasalalay pa rin ang PN sa mga lumang barko gaya ng dating US Coast Guard cutters at Pohang-class corvettes mula South Korea. Hindi man ganap na bago, ang Abukuma-class ay may dalang kakayahan sa ASW na lubos na kulang sa kasalukuyang arsenal ng Pilipinas. Ang submarine detection at deterrence ay nananatiling kahinaan ng PN at ang 6 na barkong ito ang posibleng magsilbing unang seryosong plataporma laban sa banta ng submarino, lalo na sa pinagtatalunang karagatan ng West Philippine Sea. Dagdag pa rito, dahil multi-role ang disenyo ng mga barko, maaari silang gamitin sa maritime patrols, escort missions at joint naval exercises kasama ang mga kaalyado na akma sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sa halip na idekomisyon at scrap ang mga barko, mas pinipili ng Japan na ilipat ang mga ito sa isang mapagkakatiwalaang kaalyado tulad ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapalakas ng ugnayan sa depensa ng dalawang bansa, kundi magsisilbi ring panimbang laban sa pinalalawak na presensya ng China. Binanggit ng mga Japanese media na ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-e-export ang Japan ng destroyer-class warships, bagay na posible dahil sa binagong security policies ng Tokyo. Kung tuluyang maisakatuparan, makakakuha ang Philippine Navy ng isang buong squadron ng 6 na Abukuma-class destroyer escorts na may kakayahang magsagawa ng extended surface operations. Ito ay magpapalakas ng interoperability ng Pilipinas sa Japan, Estados Unidos at iba pang katuwang sa rehiyon at higit pang mag-uugnay sa bansa sa mas malawak na security network para sa katatagan ng Indo-Pacific. Magpapadala rin ito ng matibay na mensahe sa Beijing. Ayon sa mga analista, ang deployment ng 6 na Japanese-built destroyer escorts sa West Philippine Sea ay magpapakita na seryoso ang Maynila sa pagtatanggol ng kanyang mga karagatang sakop. Sa kasalukuyan, nasa AFP General Headquarters at DND pa ang huling desisyon. Kabilang sa mga tinitimbang ay hindi lang ang taktikang at estratehikong benepisyo, kundi pati ang gastusin, maintenance at manpower requirements.
Gayunpaman, batay sa mga indikasyon mula sa inspeksyon ng Philippine Navy noong Agosto hanggang sa kahandaan ng Japan na mag-export at sa lumalakas na agenda ng defense cooperation ng dalawang bansa, malaki ang posibilidad na maisakatuparan ang paglilipat ng lahat ng 6 na barko ng Abukuma class. Kapag natuloy, ito ang magiging isa sa pinakamalaking warship acquisition sa kasaysayan ng Philippine Navy at magsisilbing makasaysayang yugto sa relasyon ng depensa ng Japan at Pilipinas.